Isipin mo to. Nakaupo ka sa sahig ng bahay mo. Gabi, patay yung karamihan sa mga ilaw. Tapos, sa labas ng pinto ninyo, nakakarinig ka ng mga palahaw. Yung totoong sigaw ng mga taong namatayan. Umaalingaw-ngaw sa buong kalsada sa buong siyudad nyo. Grabe, nakakakilabot yun ha. Oo, kasi literal na may pumapatay sa labas eh. At ang tanging bagay na pumapagitan sa pamilya mo at sa anghel ng kamatayan na umiikot sa lugar ninyo ay isang pahid ng dugo ng tupa. Sa hampas ng pintuan ninyo. Walang kandado, walang barricades, dugo lang. Sounds like a horror thriller, right? Actually, sobrang cinematic niya. 'Di ba? Pero ito yung climax ng isa sa mga pinakasikat na kwento sa buong kasaysayan. At welcome sa ating masusing pagtatalakay para sa araw na ito. Isang napakatinding gabi na nagpabago sa takbo ng history natin. At para sa iyo na nakikinig ngayon, ikaw na laging uhaw sa malalalim na kaalaman, yung gustong maintindihan ang bakit at paano ng mga bagay-bagay nang hindi nalulunod sa boring na lecture, tamang-tama na nandito ka. Correct. Ang layunin natin ngayon ay himayin ang kwento ng Paskwa o yung The Passover. Gagamitin natin yung mga sources natin mula sa Lesson 26, The Passover, at yung mga kasamang historical notes doon. At huwag ka mag-alala, kasi hindi natin ito ititreat na parang parang pambatang kwento lang sa Sunday School. Ang misyon natin ngayon ay tuklasin ang dalawang malalaking tema ng Biblia. Una, yung eksaktong probisyon ng Diyos. Tapos pangalawa, yung faith response o yung tugon ng tao. Kasi, spoiler alert, walang silbi yung probisyon kung walang aksyon, di ba? Exactly. Okay, himayin natin ito. Bago tayo pumasok doon sa mismong dugo at pintuan, kailangan nating iset yung stage. Kasi ang pag-uusapan natin ay puno ng sinaunang politika, pag-usbong at pagbagsak ng ekonomiya, at matinding sagupaan ng mga paniniwala. Isang literal na clash of the gods. Oo. Kaya yung unang tanong ko, bakit humantong sa ikasampung salot? Kung Diyos ka na magliligtas ng mga tao mo, bakit ang pinal na atake ay pagkamatay ng mga panganay na anak at ng mga hayop? Pag tiningnan mo on the surface, parang ang random, di ba? Kung babasahin mo lang siya ng mabilisan, aakalay nung random cruelty lang siya. Pero napakahalaga nung historical at cultural context dito. Ang ikasampung salot ay hindi basta parusa. Isa itong calculated and direct attack. Dagok siya sa mismong mga Diyos ng Ehipto. Panong dagok? Sa mga notes natin, lumalabas yung pangalang Osiris. Si Osiris ay isa sa mga pinakasinasambang Diyos ng mga Ehipsyo. Siya yung Diyos ng kamatayan, ng underworld, at dahil nasa ilalim siya ng lupa, siya rin ang Diyos ng vegetation o pananim nila. So kung ikaw si Yahweh, yung Diyos ng mga Israelita, yung pag-atake mo gamit ang kamatayan ay isang paraan ng pag-flex. Mismo. Ipinapakita niya na siya at hindi si Osiris ang tunay na may kontrol sa buhay at kamatayan doon sa mismong teritoryo ni Osiris. Parang sinasabi niyang wala kayong kapangyarihan dito. Oo, outclassed kumbaga. Tapos, idamay pa natin yung Faraon. Ang Faraon kasi, hindi lang siya basta hari eh. Itinuturing siyang literal na Diyos na nagkatawang tao. Right, living God. Kaya ang panganay niyang anak na lalaki ay anak ng Diyos din. Yun yung future ng buong imperyo nila. So yung mga panganay, sila yung simbolo ng lakas at kinabukasan ng bansa. Kaya yung pagkamatay ng panganay ng Paraon, sampal sa mukha niya yun. Pinatunayan nito na kung Diyos man siya, wala siyang magagawa para protektahan ang sarili niyang dugo. Wasak ang kinabukasan ng imperyo in just one night. Grabe. Parang chess match ito eh. Tinitira ng Diyos yung pinakamahalagang pyesa ng Paraon sa board para patunayan kung sino talaga ang Grandmaster. I like that analogy. Grandmaster move talaga. Checkmate na sana. Naintindihan ko yung logic pagdating sa mga tao at sa Paraon. Pero teka, may pushback ako dito. Sige, ano yun? Bakit kailangang madamay yung mga inosenteng hayop? Nakalagay sa notes natin na pati panganay ng mga alagang hayop, pinatay. Bakit mo isasama ang baka sa isang divine war of the gods? Ang nakakamangha rito ay yung pagtingin ng mga Ehipsyo sa mga hayop na ito.
Para sa kanila, ang mga baka ay hindi lang baka, hindi lang livestock o ulam. Sila ay mga sagradong simbolo. Representasyon sila mismo ng mga Diyos nila. Talaga? As in, literal na sinasamba. Oo, tingnan mo itong detalye mula sa archaeological notes natin. May nahukay silang underground temple complex sa Ehipto. Nakatagpo sila doon ng 64 na mummified bulls. Wait, 64 na baka? Naka-mummy? Oo, at hindi ito ordinaryong mummification lang ha. Ang bawat isang napakalaking baka ay inilagay sa magkakahiwalay na stone sarcophagus na inukit pa ng sobrang detalye. Ganun kalaki yung resources na inilaan nila. Seryoso ba to? Isipin mo yung effort at pera na kailangan para i-mummify ang isang buong baka. So ibig sabihin, nung namatay yung mga panganay na hayop sa 10th plague, hindi lang basta nawalan ng kapital ang magsasaka. Bumagsak mismo yung mga templo nila. Theological na atake yung At bukod sa relihiyon, andyan yung aspetong pang-ekonomiya na madalas ma-overlook ng mga tao pag nagbabasa. Paanong ekonomiya? Kung babalikan natin, naalala mo yung ikalimang salot? Tinamaan na ng sakit ang mga hayop nila noon. So nagre-recover pa lang ang ekonomiya ng Ehipto. Tapos biglang pinatay lahat ng panganay na baka ngayon. Tuluyan pinutol nito yung economic recovery nila. Bankrupt ang bansa, both spiritually and financially. Wow! Okay, so naiintindihan na natin yung gravity ng atake. Pero nagbubukas ito ng malaking problema para sa mga Israelita. Nandun din sila sa Ehipto Kung maghuhulog ang Diyos ng weapon of mass destruction sa buong bansa, paano sila maiiwasan sa crossfire? Dito na papasok yung tinatawag nating blueprint o yung provision ng Diyos. Hindi siya basta pumitik tapos boom, ligtas na sila. May napaka-specific na plano. Yung kailangan nilang sundin. Oo, to the letter. Sa ika-10 araw ng unang buwan, yung buwan ng Nisan, bandang March o April sa atin, bawat pamilya kukuha ng isang lalaking tupa o kambing, 1 taong gulang at walang kapintasan, unblemished. Okay, tapos? Kailangan nilang alagaan at ibukod ito sa loob ng bahay hanggang sa ika-14 na araw. Saka pa lang nila ito papatayin pagdating ng twilight o takip-silim. Tapos, kukuha sila ng sanga ng hisop, isasawsaw sa dugo at ipapahid sa hamba at sa 2 haligi ng pinto. Teka, nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan para sa akin. Kumukuha sila ng tupa sa 10th day, tapos kakatayin sa 14th day, 4 na araw. Oo, 4 na araw? Kung alam kong may tagapuksa na iikot sa gabi para patayin ang anak ko at kailangan ko ng dugo sa pinto, gagawin ko na yun ngayon din. Bakit kailangan tumambay muna ang tupa sa sala namin ng 4 na araw? Hindi ba psychological torture lang yun sa mga tao? Diyan papasok yung isa sa mga paborito kong detalye. Gustong-gusto ko yung calendar precision nito. Yung 10th to 14th day. Bakit 4 na araw? Unang-una, para ma-observe nila na walang sakit o kapintasan yung hayop. Makes sense. Yung pangalawang rason, Ito yung mas malalim na theological reason. Kapag inuwi mo ang isang tupa sa bahay at kasama ng pamilya mo ng 4 na araw, anong mangyayari? May in love yung mga bata doon sa hayop. Pinapakain nila, nilalaro nila. oh no. So kapag dumating na yung 14th day, hindi na lang siya random na hayop mula sa palengke. Parang alagang aso na siya ng pamilya, tapos papatayin mo. Ang bigat nun. Sobrang bigat. At dyan papasok yung konsepto ng substitution o pamalit. Kailangang maramdaman ng pamilya, lalo na nung panganay na anak na lalaki, na may isang inosenteng buhay na nagbuwis ng dugo para mabuhay siya. Yung lalaking tupa ang papalit sa lalaking anak. Kaya pala, kung instant yung pagkatay, hindi magre-register yung bigat ng sakripisyo. Tama. Hindi pwedeng last-minute afterthought lang yung pagpili. Nakataya ang buhay nila Dito talaga nagiging mas kawili-wili ang lahat para sa akin. Kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung dugo sa labas. Pero habang nangyayari yun, may instructions din para sa loob ng bahay. Ito yung faith response nila. Oo, kasi hindi natatapos sa pagpapahid ng dugo. May hapunan sila. Inahaw na karne sa apoy, tinapay na walang pampaalsa o unleavened bread, at mapait na halamang ugat, yung bitter herbs. Pati yung menu may meaning din, di ba? Yung mapait na halaman, paalala yon ng mapait nilang pagkaalipin sa Ehipto.
Tapos, yung unleavened bread, sumisimbolo yon sa pagmamadali. Wala nang oras para maghintay na umalsa ang masa. Eksakto. Mabilis ang pag-alis at may dress code din sila habang kumakain. Sabi ng Diyos, kainin niyo ito ng mabilisan. Nakasinturon, may sapatos na at hawak ang tungkod, ready to go. Parang nag-iimpake ka ng bagahe. Tapos nakaupo ka na lang sa tabi ng pinto habang naghihintay ng go signal para sa isang biglaang flight. Nakasapatos ka sa loob ng sarili mong bahay habang kumakain. Napaka-uncomfortable nun, pero it sets the urgency. Pero heto yung isang utos na nakapukaw ng atensyon ko. Bawal lumabas ng bahay hanggang umaga. Kahit anong mangyari, bawal lumabas. Ngayon, bakit kailangang manatili sa loob? Bakit hindi na lang sila tumakas habang nagkakagulo at umiiyak ang mga Ehipsyo? Perfect cover yun para tumakas? Kung diskarte lang ng tao, oo, takas na agad. Pero may 4 na malalim na rason mula sa teksto kung bakit sila pinagstay sa loob. Una, upang hindi sila mapagkamalang sila ang pumapatay sa mga Ehipsyo. Iwas false accusation. Oo, pangalawa, upang hindi nila ipagdiwang o pagtawanan ang pagdurusan ng mga Ehipsyo. Wait, really? Inalipin sila ng mga yun ng daan-daan taon, Yun na nga kahit pakaaway nila yung mga yun, hindi masaya ang Diyos sa pagkamatay ng kanyang mga nilikha. Hindi niya gusto nang mag-gloat o mag-celebrate ang mga Israelita sa sakit ng iba. Grabe, ang profound nun. Parang God is protecting their humanity. Ano yung pangatlo? Pangatlo, kailangan nilang manatili sa loob para mayakap at mapatahan nila ang kanilang mga anak. Isipin mo yung palahaw sa labas, matatakot yung mga bata sa loob. Right, the parents need to be present for that trauma. At ang pang-apat, upang matutunan nilang magpahinga sa likod ng dugong nakapahid sa pinto, kailangan nilang magtiwala sa salita ng Diyos kaysa sa sarili nilang abilidad na tumakas. Magpahinga at magtiwala. I mean, the anxiety must have been off the charts. Gusto mong tumakbo pero you choose to stay, that is the faith response. Sinunod nila lahat. At pagsapit ng hating gabi, nangyari na. Dumaan yung anghel na tagapuksa at pinatay ang lahat ng panganay sa mga bahay na walang pahid ng dugo. Walang pinili, mula sa trono ng paraon hanggang sa pitaan. Sabi sa notes, isang matinding iyakan ang umalingaw-ngaw sa buong Ehipto. Walang bahay ang hindi namatayan. Pero isa rin itong malagim na poetic justice, di ba? Oo, kung maaalala mo, ilang dekada bago ito, ipinag-utos ng paraon na lunurin ang mga lalaking sanggol ng mga Israelita sa ilog, tulad ng kwento ni Moises. Tapos ngayon, naranasan ng mga Ehipsyo yung parehong lungkot. Nawalan din sila ng mga anak. Pero ang kaibahan ang gumawa nito ngayon ay ang Diyos na may karapatang magbawi ng buhay, hindi mga mapang-aping tao. At anong naging tugon ng paraon pagkatapos nito? Ipinatawag niya agad sina Moises at Aaron ng gabiring iyon, pinalayas niya sila. Sabi niya, umalis kayo, dalhin niyo ang mga alaga niyo at sambahin ang inyong Diyos, tapos may idinagdag siya. Ano yun? Sabi niya, ipagdasal niyo rin ako. Bless me also. Kaya, ano nga bang ibig sabihin ng lahat ng ito? Yung taong nag-claim na Diyos siya, nagmamakaawa ng blessing mula sa Diyos ng mga inaalipin niya. Paano nito binabago ang pananaw natin sa kwentong ito? Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan ng Biblia, makikita natin kung paano ibinuod ng Paskua yung buong konsepto ng substitution. Balikan natin yung ibang kwento, halimbawa kay Abraham at Isaac. Yung inialay niya yung anak niya. Oo, may tupa na pumalit kay Isaac, pero nakaligtas na talaga si Isaac doon Tapos yung kwento naman ni Judah at Benjamin, inako ni Judah ang pagiging alipin para makalaya si Benjamin. Sa substitution din yon in terms of slavery. Ekto. Dito sa Paskwa, pinagsama ng Diyos ang dalawang yon. Ang tupa ay pumalit upang iligtas ang bata sa kamatayan at nagdulot pa ito ng kalayaan mula sa pagkaalipin. Kaya nga hanggang ngayon, sa nakaraang halos 3,500 taon, ginugunita pa rin nila ang Paskwa, yung Seder Meal, tuwing ika-15 ng Nisan sa loob ng 7 araw. Buhay na buhay pa rin ang tradisyon, kaya natin hinihimay ito para makita natin na hindi lang ito kwento ng magic tricks. Kasaysayan ito ng pagpapabagsak sa mga Diyos ng Ehipto at pagpapakita na ang provisyon ng Diyos ay kailangan ng tiwala natin.
Oo, konektado talaga ang politika, history at pananampalataya sa mga sinaunang tekstong ito. Bago tayo tuluyang maghiwalay, may isa akong malalim na tanong na gusto kong iwan sa iyo na nakikinig. Isang bagay na mapag-iisipan mo. Ano yun? Kanina, natutunan natin na inutusan ang mga Israelita na manatili sa loob ng bahay upang hindi nila makita at ipagdiwang ang pagdudusa at kamatayan ng mga Ehipsyong umapi sa kanila ng daang-daang taon. Oo, yung ayaw ng Diyos na mag-gloat sila. Kung ang Diyos mismo ay hindi nagdiriwang sa pagbagsak ng kanyang mga kalaban, ano ang sinasabi nito tungkol sa kung paano natin dapat tratuhin at tignan ang pagbagsak ng mga taong itinuturing nating kaaway o nangapi sa atin na yon? Napakagandang thought experiment niyan. Nakakapagpapabago ng pananaw. Kaya iisipin natin yan hanggang sa muli nating pagtatalakay, patuloy lang sa pag-aaral.